This morning, ang ating pong pag-uusapan is actually, sa ginagawa po natin religiously, sa pagsimba natin, sa pagpupunta natin sa kaharian ng Diyos, lagi naman dalawa lang yan kahit nung hindi pa tayo nakakilala Tama po ba? Dalawa lang lagi. It's either langit, lupa. Impyerno. Tatlo pala yun. Langit, impyerno. Mabuti, masama. Ganun May bumubulong sa yung angel, may bumubulong sa yung demonyo. Laging dalawa lang naman Pero ito po yung sisiguraduhin kong dalawa. Ngayon, mamimili ka na lang mga kapatid ko kung nasaan ka. Wala pong gitna. Wala po, ito sabihin ko sa inyo bago ako mag-start. Wala po yung nakatayo ka na andito muna ako sa waiting area na habang nagpapasya ako kung saan ako papanig. Wala pong ganon. It's either nasa panig ka ng isa o nasa panig ka ng isa. So ang title po natin this morning is Two Men, Two Kingdom. Hallelujah. Dalawang tao, dalawang kaharian. So yung verse po natin is, kinuha po natin sa Romans chapter 5 verses 17. For if by the trespass of the one man, si Adam po yun. Yung unang-unang tao na nagkasala, kilalang-kilala natin siya. Siguro pagdating sa langit or pagdating ng paghahari ng Diyos, yung talaga nabuhay na lahat ng patay, siguro number one na unang hahanapin nating tao si Adan, no? Ang dami siguro nag-hunting kay Adan. Siguro sa bahay niya talagang ang daming gusto magtanong sa kanya, Brad, ganun ka gutom? Pwede mo na kainin lahat? Pero nangyari. For the trespass of the one man, si Adam, death reigned. Kamatayan daw ay naghari through that one man dahil kay Adan. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Pastor, Jesus Christ, God si Jesus, di ba? Mga kapatid, si Jesus po ay naging 100% man like us. Nagkatawang tao tulad natin. Siya yung nag-fulfill doon sa hindi nagawa ni Adan. Para matupad yung layunin at purpose ng Diyos para sa atin. Tayo po lahat, tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit na mapagmahal, marami po salamat, O Diyos, sa inyo naman ang linggo na ibinigay niyo po sa amin, magkatipon-tipon, makasama yung presensya, O Diyos. Marami pong salamat. Panginoon, sa sandaling ito, inihiling ko ang inyong pangunguna. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Use me, O Lord, as your instrument para ipahayag lang sa mga mahal mong anak na naandito ang inyong kalooban, ang iyong kapahayagan. I pray, O Lord, na ang bawat isa ay makapakinig, pumasok sa mga puso, maintindihan to, Panginoon, hindi lamang basta namin narinig at makalimutan, marinig at manuot sa aming mga puso hanggang maging ito po'y natural na sa amin, hanggang maipaalala ito muli ng banal na spirito na nasa amin, Panginoon. Marami pong salamat. I rebuke everything that the devil is doing right now para hindi makapakinig yung mga kapatid ko, Panginoon. Every distraction, Lord, alisin mo sa isip ng mga kapatid ko. Marami pong salamat. Sa inyo po lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus at lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Sabi nga natin, nagpunta na lang din naman tayo dito. Napuyat na lang din naman yung mga gusto pang matulog, naligo ng malamig, kahit malamig. Andito na lang din naman tayo, huwag din natin sayangin yung oras. Tama po ba, no? Malapit naman, ilang oras lang naman po tayo na andito. Sabi sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung naghari yung kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. So may dalawang klaseng paghahari na nakita natin dito. Tama po ba? Naghari ang kamatayan at naghahari yung mga taong matuwid, mga taong pinagpala ng sagana. So dahil po kay Adan, napag-aralan naman po natin dito, review na lang po, na ang totoong plano ng Diyos is i-extend yung langit dito sa lupa, yung kaharian ng langit, dalhin sa kaharian ng lupa dito. Ang tagapag-alaga is si Adan at si Eva, tama? Yung unang mga tao. So nandito ang kaharian ng Diyos. Kaso nga lang, ang bad news,
Etong si Satanas ay talaga namang natukso. Etong mga tao na to na mahulog sa kasalanan. Nabulag sila sa kasinungalingan na pag kinain nyo to, hindi kayo mamamatay. Magiging tulad lang kayo ng Diyos. So alam naman natin, kinain nila, namatay ang spirito na sa kanila, imbis na sila lumalakad dito sa eternity, sa plano ng Diyos, sila po'y nahulog, nagkaroon ng kamatayan. Ganun po yan. Pero purihin ang Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Hindi tayo nanatiling ganun. Amen po ba? Can you just imagine? Kung dumating tayo sa punto ng buhay na tayo inabutan ng kamatayan na hindi pa tayo nakatanggap sa Panginoong Jesus, ay naku, kaya nga naman grabe tayo magpuri, maiiyak ka talaga. I offer devotion, Lord, I offer my life to you. Isipin mo, nasa iyo na ang lahat, ikaw na pinakamayaman, pinakapogi, pinakasikat. Pero kung hindi ka naman nakatanggap sa Panginoong Jesus, dito ka nadatnan ng Diyos. And ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid ko, napakaraming tao talaga ang dinadatnan ng kamatayan na hindi nakakapasok sa kaharian ng Diyos. That's the reality. Amen? Hindi lahat makakasama. Kaya we're blessed dahil naiintindihan natin to. Nagkaroon ng pag-transfer. Tingnan natin, sabi sa Colossians 1:13-14, for He has rescued us. Ito yung kinakanta natin kanina. Tayo po iniligtas. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. Mga kapatid, kung hindi nyo pa sineseryoso to, ay nako. Kaya nga sinasabi ko kanina, dalawa lang yan. It's either you are in the kingdom of darkness or you are in the kingdom of Jesus, His dear Son. Wala pong middle, wala pong sa gitnang kingdom. Ito yung kingdom ng mga di pa nagde-decide. Wala pong ganun. By default, tayo pong lahat ay pinanganak sa kingdom of darkness. That's our default dahil sa kasalanan. Tama? Hindi natin ginusto yon, pero naamanan natin yon. Inherited sin, original sin. Pero purihin ng Panginoon Diyos, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, His dear Son, nagkatawang tao, naging tao na katulad natin. Para siya ang magbayad, siya yung mamatay, siya yung parusahan. Hallelujah. Para lamang tayo'y maibalik sa kaharian ng Diyos. Amen. So dalawa lang yun. Nasaan ka na dyan, kapatid? Hindi ako sure, Pastor. Kaya nga natin pag-aaralan. Purihin ng Panginoon Diyos, nag-aaral tayo sa LCC. Amen, no? Para sa mga hindi pa masyadong sure, kaya nga po kami dito, we are devoting our time, nag-aaral na una para ibahagi sa inyo. Hindi naman po galing sa amin to, galing kay Lord eh. Amen? Talagang nagpo-follow lang. Mahal kayo ni Lord, naglagay lang ng mga tao na pagdadaluyan. So pare-pares lang din po tayong natututo. So number 1, mabilis lang po itong i-share ko sa inyo, kaya mag-take down notes, mag-save sa notes, manood sa YouTube ng LCC. Ang bilis nila mag-upload ngayon. Grabe, di ba? Nung Wednesday lang pinreach, nung Thursday meron na. Galing. Pastor, alam ko na gagawin. Hindi na ako attend. Abangan ko na lang lagi yung mga upload nila. Iba pa rin po pag nandito ka sa mismo, no? First hand, may grabe yung presence, ine-envelope tayo. Number 1, ito, pag-aralan natin. Kasi sinabi sa verse, naghari yung kamatayan. Ano ba bang ibig sabihin naghari yung kamatayan? Ibig sabihin ba dito talaga totoo ang hari si kamatayan? Di ba meron tayong figure na tinatawag na kamatayan dito sa Pilipinas? Yung parang naka-itim na gano'n, may hawak na sight. Si kamatayan ang tawag doon. Siya ba yung hari? Ayun ba ibig sabihin nun? Naghari ang kamatayan dahil sa isang tao. Sabi sa Romans 5:12, yung binasa kanina, ulitin natin, ang kasalanan nung pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Adan, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. 5:12, 5:17 pala yung kanina. Tingnan mo yung 5:17, yung Tagalog nun. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ito tanggapin mo o hindi, before you accepted Christ,
ang naghahari pala dito talaga kamatayan. So ngayon, kung hindi pa si Kristo ang hari mo, ibig sabihin, Pastor, kahit nagsisimba na ako sa LCC, pwede pa lang si kamatayan pa rin, saka doon pa rin ako sa paghahari ng kamatayan? Oo. Pero ikaw na makakaalam nun, hindi na ako. Tama? Hindi na rin. Hindi naman tayo nagbabantayan dito eh. Ang dali magpakabanal eh. Pupunta ka lang dito ng medyo, tapos mainhin ka lang. Only God knows what's inside. Tama? Sa puso, sa isip, Diyos lang nakakaalam niyan. At ang totoo na si Kristo ang hari. Hallelujah. Ayan, mag-aaralan natin. So tingnan muna natin, paano mo masasabi na ang kamatayan na naghahari, kung nandun ka ba, ano bang ibig sabihin po niyan? So sabi po sa Romans 5:12, yung binasa natin kanina, kasalanan pumasok sa libutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan kasabay na pumasok. Isipin nyo to, bago nagkasala ang tao, walang kamatayan eh. Amen? Hindi nga natin alam kung ilang milyong taon na silang lumalakad. Kaya nga nung sinasabi ng siyensya, na imposible, na 6,000 years pa lang yung mundo. Dahil billion na yung nakikita million years ago. Hey, baka hindi nyo kasi binabasa ng totoo yung Biblia. Sabi sa Biblia, nung nagkasala ang tao, pumasok ang kamatayan. Ibig sabihin, bago magkasala ang tao, walang kamatayan. At sino nakakapagsabi kung ilang libong taon na silang naandun? At hindi lang kamatayan na sinasabi natin. Nung pumasok ang kamatayan, nung pumasok ang kasalanan sa libutan, pumasok kamatayan, pumasok kahirapan. Amen? Baka kasi iniisip natin kamatayan is dead, that's patay lang agad. So meron tayong spiritual death, definitely. Physical death, pag wala na tayo hininga. Pero ito yung mga indikasyon ng kamatayan. Alam niyo yung sintomas? Ang sintomas is, hindi mo pa alam yung sakit mo, pero lumalabas na. Tama, no? Ito yung mga kasabay na pumasok ka ng kasalanan eh. Kahirapan, kasakitan, sumpa. All of those is produkto ng kasalanan. At pagpasok ng kasalanan, naghahari ang kamatayan, kasama si kahirapan. Tama? Kung walang kasalanan, walang kahirapan. Kung walang kasalanan din, walang kamatayan, walang kahirapan, wala rin kasakitan. Kita mo to, bago ka mamatay, magkakasakit ka muna. Hindi, Pastor, yung iba, natulog lang, wala nang sakit. Maniwala ako. Nasaktan din yun, hindi lang niya alam. Kita mo yung, hindi, Pastor, yung mga nabaril sa ulo, di niya, wala nang sakit. Hindi lang niya na masakit yun, no? Amen? At sumpa. Alam mo, hanggang ngayon, may mga generational curses na sinasabi. Alam mo, yung pamilya kasi namin, lahi kami ng lahat may cancer. May cancer yung lola, mas cancer yung ganyan. Hindi ko nga alam kung sino sa amin may cancer. Para ba nagdodrolats, sino kayong swerte na mabubunot? At tanggap nila yon kasi lahi nila. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, kasama po yun sa paghahari ng kamatayan. At kung hanggang ngayon, ito, kinuha ko po itong quote galing sa Destined to Reign na libro ni Joseph Prince. Ang ganda, binabasa ko yun kasi yung book na yun, ito yung pinag-aaralan, kailangan natin maghari eh. Sabi ni Joseph Prince doon, sa chapter 1, if you are living a life of defeat, tingnan mo, pakinggan mo mabuti ito, kaya ako sinama dyan. If you are living a life of defeat, of being defeated by sin, by perpetual guilt and condemnation, by sickness, by anxiety attacks, by financial lack, and by broken relationships, you are not living the life that God intended for you. Amen! Kaya kung hanggang ngayon, somehow, may isa dyan sa'yo, sa atin, we're not perfect. Mamili ka dyan. Kung saan, yung some part ka dyan medyo may ding. Ato ako dyan, check ako dyan. This is not the kind of life that God wants us to live when God redeemed us.
nung niredeem tayo ng Diyos, nung restore tayo ng Diyos, lahat po yan. Kaya kung meron pa tayo, somehow meron pa dyan. Oh Lord, eto po sasabihin ko sa'yo, nasa kingdom ka na ng God, umasa ka, mawawala yan. Hallelujah. Hindi mo tatanggapin na lang na hindi okay lang. Talagang lahi kami ng mahihirap. I rebuke that in Jesus' name. Hindi okay lang, Pastor. Alam niyo perpetual guilt? Habang buhay na feeling mo, kinokondem mo yung sarili mo habang buhay. Mali yun! Ang Diyos nga, pinatawad ka na eh. Patawarin mo na yung sarili mo. Nilalagay ng demonyo yan sa isip ng mga tao para hindi makalapit ng totoo sa Diyos. Huwag ka na magsimba kasi wala ka namang kwenta, makasalanan ka. Ganun din yan, hindi mo babawasan yan, hindi mawawala yan. I rebuke that in Jesus' name. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo lahat yan. We sin not because we are sinners. We sin because talagang pinanganak tayong sinner. We sin not because gusto natin magkasala. Isipin mo yung mga bata, wala naman nagtuturo dyan, magdamot, magano. Innate nature. Kasi andito. Pero tayo tinubos ng Panginoon Diyos, iba na tayo. So, alam natin paghahari ng kamatayan, ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Alam mo, ang ganda ng pinag-aralan namin ng Wednesday, panoorin niyo po sa YouTube yun. Panoorin niyo po doon. Sabi doon, yung pag-process ng God, yung mga masasakit na pinagdadaanan natin, dahil merong pinoproseso ka lang ng Diyos, dahil gagamitin din yan ng God someday for you. Minsan, even yung mga consequences mo, pinagdaanan mo, talaga natuto ka, gagamitin ng Diyos yan ang pagbangon mo. Amen? Ganon, ginagamit ng Diyos yun. Ang demonyo, kung paano gamitin yon, habang buhay niyang ipapaalala sa'yo. Alam mo, kailangan mong gawin? Habang buhay mo rin ipaalala sa Kanya, wala ka na sa impyerno ka na pupulutin. Naghahanap na ng damay yon. So, purihin ang Panginoon Diyos. So, even now, though bumalik na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, ito, tanda mo ito, pakinggan mo itong mabuti ha. Nagahari pa rin ang kamatayan. Dito sa mundo, sabay na may nagahari. Tama? Dito ngayon, sabay na may nagahari. Hindi na natin kailangan lumayo-layo. Ngayon, may mga tao na nagahari ng Diyos, kaharian ng Diyos, but at the same time, may kasama kang nagahari ang kamatayan, kasalanan. That's why sabi doon, the creation is groaning, waiting, nag-aantay sa pagbabago ng bagong langit at bagong lupa. Darating isang araw, buburahin ang kamatayan, buburahin ang lahat, mawawala na. Matitira na lang kaharian ng Diyos. Ng tanong, kasama ka ba doon? Kaya wala tayong magagawa. Itong creation na to nandito sa lupa, talagang kailangan baguhin to. Dahil fallen na yung creation dito ngayon. Kaya ngayon, binagsak na yung kaharian ng Diyos sa atin, alam na natin, kabilang tayo. Kumbaga ano lang to pauna kung sino talagang isasama. Amen? May census ang God. Sino mga sasama sa kaharian ng Diyos, sa bagong lupa. So tingnan mo na mabuti. Ang gusto ko pong sabihin dito, bagamat nagahari yung kasalanan, kadiliman sa mundo, nagahari na rin ang kaharian ng Diyos dito. Amen? Kaya nga nagdo-double time po tayo na ma-extend yung kaharian ng Diyos. May constant battle sa kaharian ng Diyos at kaharian ng kadiliman na nangyayari. That's why nagdo-double time tayo. At nakaka-bless dahil nagiging part yung church natin nun. Bigla tayo nagkaroon ng service ng Wednesday. Sa July 17, meron ulit. Wednesday, Friday. July 17, meron ulit. Magbubukas po sa URS, papasukan nila ang alab. Hallelujah, palakpakan sa Lord. Thank you, God. Campus Ministry. Nag-start tayo ng campus ministry sa URS.
Mag-i-start tayo sa San Jose Litex, Liab. Saan na yun? Amen. Ito na kailangan natin gawin. Extend. Laban na to eh. Minsan na mahirap, kasama mo na sa loob, kalaban mo pa. Kaya tingnan mo mabuti. Taga-saan kaharian ka? Dapat iisa tayo, tama? Iisa ng adikain, iisa ng puso. Tama na. Maniwala tayo sa sinabi ni Juan Luna. Hindi yung mga banyagang Amerikanong totoong kalaban natin. Ganon. Kaya kailangan siguraduhin mo na ikaw, kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Number 2. Kita mo to dahil sa kasalanan ni Adan, naghari ang kamatayan. Grabe, lakas no? Ang lakas pala ng ginawa ni Adan, naghari yung kamatayan hanggang ngayon eh. Hey, wag mong sabihin na malakas yun. Dahil number 2, God's grace is greater than man's fall. Hoy! Kung feeling mo malakas yung ginawa ng kasalanan kasi na-impluwensyahan ang daming tao, tama no? Grabing impluwensya eh. How much more? Ito yung gusto sabihin ng God. Hindi pwedeng pantay lang ang kasalanan at ang grace ng God. Hindi pwedeng pantay lang ang demonyo at ang kaharian ng Diyos. No! Tingnan natin. Balik mo doon sa 5:17. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more? Pwede namang hindi na ilagay how much more eh. Pero talagang in-emphasize yan. Sabi doon, kung yung trespass na isang tao, naghari ang kamatayan, how much more? Paanong higit pa will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign through the one man, Jesus Christ. Hallelujah! Kung dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan ng kamatayan, how much more? May kasama po ba akong dito tumanggap na ng abundant provision of grace ng God? Amen! How much more you will reign in life? Kaya talagang maniniwala ako eh, na talagang in this kingdom of God, you will reign. You are the head and not the tail. Sabi sa Bible, amen po ba? Hindi tayo magiging sunod-sunuran sa gusto ng kaharian ng kadiliman. How much more? The damage caused by Adam's failure is surpassed by the greatness of God's grace. I love it. I love it. Yes, andito pa tayo sa lupa na naging casualty ng kasalanan. Pero huwag kang mag-alala lupa. Huwag kang mag-alala earth. Babaguhin ka ng Diyos. I-restore ka ng God sa original design din niya. Kung paano niya ni-restore yung mga anak niya. Amen. So, nagkaroon ng damage. Wala tayong magagawa doon. Na-damage dahil kay Adam. Pero yung greatness ng grace ng God, grabe. Sabi sa Ephesians 2, tingnan niyo ito mabuti. Verses 4-5. But because of His great love for us. Sino po rito mahal ng Diyos? Because of His great love for us. Grabeng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabihin mo nga, grabe. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nakagawa ng kantang Grabe si Amba Jade. Totoo. Grabe yun eh, much more. Yung great, grabe. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ. Nung binuhay si Kristo muli, kasabay tayong binuhay. I really love it. Thank you, Lord. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Verse 6, kita mo to nung binuhay si Kristo, binuhay din daw tayong kasama niya. Sa 6 naman, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Thank you, Lord. Alam mo, tatanungin ka ngayon kung nasaan ka, anong status mo? You are seated with Christ in the heavenly realms. That's you. Ibig sabihin kung nasa heavenly realm ka, nakaupo kay Kristo, ay, pakinggan mo ito mabuti. You are above the principalities of this earth. Kaya wala na talagang kapangyarihan sa'yo yung kadiliman.
Wala nang kapangyarihan sa'yo yung masamang espiritu. You are above. You're seated with Christ. 8. For it is by grace you have been saved through faith. Ang dami na natin pinag-usapan. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Kasi faith daw eh. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi ko dito kung hindi mo naman lalagyan ng pananampalataya. Amen? Magiging, ang dami sinabi ng pastor ah. No matter how true, no matter how beautiful, kung hindi mo papaniwalaan, wala naman. Tama no? Para ka lang nanood ng Korean novela. Hallelujah. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Grace is a gift. Salvation is a gift. Not by works so that no one can boast. Amen? Wala nga pwede magmalaki sa atin dito eh. Mas marami kang kasalanan kaya sa akin. Onti lang sa akin, marami sa iyo, maliit sa akin. Wala pong ganon. Kasalanan is kasalanan. Amen? Hindi totoo yun na nagbabawas-bawas ng kasalanan. Wala pong ganon. It's either bayad lahat or sa'yo lahat. Piso, 1 milyon, isang maleta, same. Lahat binayaran ni Kristo. Thank you, Lord. And that's grace, the power of His grace. Now, sino raw yung mga magre-reign in life? Those who receive God's abundant provision of grace. So, tanong mo yung sarili mo, tumatanggap ka ba ng grace ng Lord? Kasi yung grace, tinatanggap yan. Amen? Hindi yan ina-earn. Tinatanggap yan. Yung demonyo, walang ibang sasabihin sa'yo yan kung hindi ka pwede. You're not qualified. Magpakabuti ka muna, baka sakali. Baliktad, ang grace, tatanggapin mo muna by faith. Amen? And then you will walk. Baliktad. Sa mundo, you need to earn it first. Kailangan mo muna magdasal ng 100 ganto, 100 ganto, magluhod mula dito hanggang doon. Then, pagdidesisyon na ko kung tatanggap ka. Ganon. Ang totoo, baliktad, tanggapin mo muna. Pag natanggap mo na, magkakaroon ka ng power para lakaran yung kalooban ng Diyos. Amen? Kita mo to. Sa 10 utos ng Diyos, yung 10 commandments, sino po rito naka-perfect na? Sabi doon, you miss one, you miss all. Ganun doon. Hindi pwedeng 9/10, pastor, malapit na. Sabi doon, you missed one, you miss all. So kung babantayan mo lang yon, lahat yon, hindi mo magagawa. Babagsak ka talaga sa standard. Pero alam mo, dahil sa richness ng grace ng God, tinanggap mo yung grasya ng Lord. Ito, pakinggan mo mabuti ito. Hindi mo namamalayan na fulfill mo yung 10 nang hindi mo namamalayan. Amen? Hindi mo na iniisip na gagalangin mo ang iyong magulang. Automatic sa'yo. Nagkakaroon ka ng you're honoring them. Hindi mo na iniisip na hindi mo kailangan magnakaw. Hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na lahat ng mga nire-require nun. Hallelujah. That's the power. Because grace will empower you. Baliktad yung pag iniisip ng iba, grace is a license to sin. Di po ganun yun. Grace will empower you. Now, dalawa yun eh. Sino raw yung mga magre-reign in life? Those who receive God's abundant provision of grace. And, ano yung isa? Those who receive the gift of righteousness. Dalawa. Tandaan nyo ha. Dalawa yung requirement. So, tingnan naman natin. Ano ba yung righteousness? Righteousness, number 3, is a gift. Importante to yung dalawang to. Kaya bini-emphasize ko talaga. Abundant provision of grace, tanggapin mo kapatid. The righteousness of God, tanggapin mo yan. Ano ba yung righteousness? Katwiran. Alam mo ba, yung binasa natin kanina sa Romans 3:23, no one is righteous. Hey, no one is righteous. Sa talagang standard ng Diyos, wala sa atin ni isa ang righteous. Hindi, pastor.
Wala akong ginagawang kasalanan, promise. Promise yan. Mula kabataan, wala akong kasalanan, pastor. Hindi ako katulad ng mga iba dyan. Ganon na ganon yung mga Pariseo. Totoo. Nilower nila yung standard ng law to the point na akala nila na fulfill nila, wala silang kasalanan. Wala akong kasalanan, pastor. Eh sa pagsabi mo pa lang na wala kang kasalanan, kasalanan na yun eh. Kasi nagsisinungaling ka na raw nun eh. No one is righteous. Sabi sa Isaiah, di ko na nalagay yung verse dyan. Our righteousness is like a dirty linen. Alam mo yung dirty linen na tinuturing doon? It's menstrual cloth. Kasi nung unang panahon, hindi pa uso whisper. Ang tingin ng Diyos daw sa righteousness ng tao is menstrual cloth. Malinis ba yun? Kahit gaano ka feeling mong okay na okay ka, if you live by your own righteousness, ang tingin sa'yo ng Diyos, no one is righteous. Amen? But praise be to God again. Thank you, Lord. We love you. We love you, Lord. Sabi doon, basahin ulit natin yung verse, Romans 5:17, for if by the trespass, ulitin ko nang ulitin yan, of the one man, death reigned through that one, how much more will those who receive God's abundant provision of grace tanggapin mo? And the gift of righteousness, tanggapin mo din. Kasi kailangan mo raw tanggapin eh. Dalawa yan eh. Ilan ba kamay mo? Dalawa, di ba? Yung isa, tanggapin mo yung God's abundant provision of grace. Yung isa, tanggapin mo yung righteousness ng God. Righteousness cannot be earned. Tandaan mo to, righteousness cannot be earned. It is a gift. Sinabi na nga dyan eh. Gift. Gift of righteousness. Hallelujah. Sino rito yung binibigyan ng regalo tapos maniningil? Pangit, sama ugali. Tapos mabigyan ng regalo. Alam, 1.5 yan ha. Wala pong ganun, kaya nga gift eh. Ang regalo daw, tinatanggap. Righteousness cannot be earned. It's a gift. Anong feeling na to? Bibigyan ko kayo ng feeling. Anong feeling na bumili ka ng precious gift para sa mahal mo? Tapos, binigay mo. Tapos, ayaw tanggapin. Bad trip, no? Totoo. You put effort dyan, pera mo, pinag-ipunan mo, di ka kumain ng 1 linggo, makabili lang ng tsokolate sa nililigawan mo. Tapos pagkatanggap mo, thank you. Tapos pinamigay sa mga classmate. Can you imagine that? The gift that God is giving us was not bought by gold and silver. The gift that God is giving us ay galing sa precious blood ni Jesus. Ng kanyang mahal na anak. That's why God is so pleased. Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, God the Father was so pleased to the point na yung tabing sa templo mula tuktok hanggang baba pinunit. Makapasok lang tayo. Hallelujah. Tapos ikaw, ayaw mo tanggapin. Hindi, pastor. Bago ko tanggapin yung righteousness ng God, mag-offering muna ako, pastor, ng mga 1 million. Sige. Lagay mo na muna. Tapos, hindi ganun yun. Hindi, pastor. Sure ako. Makakapasok ako sa kaharian ng Diyos kasi hindi na ako nagmumura, hindi na ako chismoso, hindi na ako Kaya na ako, qualified na ako. Hindi po ganun yun, kapatid. Never once isipin mo na righteous ka sa paningin ng Diyos dahil sa ginagawa mo. Instead, you receive the gift called righteousness, and then grace will empower you to walk according to that righteousness. Ganun po yun. So we do not achieve righteousness. We receive it. Amen? Question, may kasama po ba akong tumanggap na ng righteousness ng Diyos dito? Paano siya tinatanggap? It is received through faith in Christ. Kaya grabe tayong magpuri sa Diyos. Thank you, Lord.
Tanging sa'yo, dahil sa'yong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tanging dahil sa'yo, O Diyos. Grabe. Hindi ka pa ba makanta ng, I love you, Lord. Dati, abot ko yun eh. Grabe naman. Pag kinakanta niyo, in your freedom talaga naman. Talagang mauubos talaga yung pagdating ng I love you, Lord. Talagang sarap sigaw eh. I love you, Lord. Hindi ko lang sinisigaw doon. Baka mabingi yung mga kasama ko eh. Hallelujah. Tanggapin mo through faith in Jesus. Maniwala ka na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng righteousness. Jesus gives us His standing before the Father. Hey, tingnan mo nga, intindihin mo nga yun. Jesus gives us His standing. Ibinigay ni Jesus yung tayo niya sa atin. Amen ba? Ang tinatawag dyan, beautiful exchange. Yung kaparusahan na dapat sa atin, kinuha ni Jesus. Para yung righteousness na dapat sa Kanya, ibigay sa atin. Amen? May verse ba yan? Tandaan niyo yung verse ito, 2 Corinthians 5:21. For He made Him who knew no sin. Grabe. Mapagbintangan nga lang na umutot kahit hindi ikaw yun. Sama ng loob mo. Tama, mali? Hindi naman talaga ikaw. Pero yung totoong umutot kasi talaga ikaw yung tinuturo. Talaga namang, yun talaga, di ba mag-init ulo mo? Tama? Mapagbintangan lang ng di mo namang ginawa. What more? Wala ka talagang ginawa. He knew no sin. Jesus Christ is the only person na pinanganak sa mundo na walang capability to sin. Alam niyo ba yon? Nung ipinanganak si Jesus sa tiyan ni Virgin Mary, wala pong sperm cell at egg cell na nag-meet doon. Alam niyo ba yon? Wala siyang inherited sin. Si Jesus nung pinanganak, perfect. The blood that formed in Jesus' body is the blood galing sa Holy Spirit. Talaga naman. Kaya yung mga baby, wala tayong choice. Talagang lalaki talagang may alam ng kasalanan yan. That's why we parents are here. To guide them, to disciple them, turuan sila ng tama't mali. Pinrich ni Pastor Nicky last week. Amen? Na train up a child in the way that they should go. Wala. Kung hindi mo ite-train ng mga bata, nature po niyan, lalaki talagang masama. Tama? Kaya kailangan natin itinitrain yan. Pero si Jesus, nung pinanganak, mula pagkabata, walang nagawang kasalanan. Pastor, hindi ko rin alam. Sabi sa verse ng Bible. He knew no sin. So maniniwala ako dyan. Amen. Wala siyang alam na kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. Kaya nga nung siya'y binaptized, nung 30 years old, proud na proud, ang Holy Spirit. Anong ginawa ni Holy Spirit? The Holy Spirit, anong ginawa? Led him to the wilderness. Why? To be tempted ng demonyo. Grabe naman. Yung Diyos mismo, gustong testingin. Di ba kung meron kang mga bagong armas dyan, or bagong gamit, bago mo talaga isabak, titestingin mo muna. Tama no? Mamaya, ang ganda-ganda ng baril mo. Pagdating sa bakan, di naman pala pumuputok. O kaya yung kotse, bibreakin mo. Di ba? Ganun tayo pag bumibili tayo ng mga gamit, talagang titestingin mo muna. Kasi 7 days replacement. Tama no? 7 days. Talaga naman, pag may mga bago kayong gamit, gagawin nyo lahat eh. Gagawin nyo lahat para baka kasi may defect. Ganon din si Jesus. Nung siya'y binaptize, dinala 40 days and 40 nights sa wilderness. Grabing pagtutuos, ginawa ng demonyo doon. Ang na-document sa Bible, 3 lang eh. Tama? Malay ba natin ano nangyari? Day 1 to day 40 doon. Kaya nga sinabi, he was tempted with all kinds of sin, but he did not sin. Grabe. Tapos, pagdating sa 2 Corinthians 5:21, he who knew no sin became sin for us. Walang kamalay-malay sa kasalanan. Siya nagtamo ng parusa para sa kasalanan. Can you imagine that? Bakit daw? Bakit? That we might become what?
Sige nga, basahin nga po natin lahat sabay-sabay yung verse na yan para tumimo sa puso natin. 1, 2, 3. For He made Him. Amen. That we might become the righteousness of God. Say mo palakpakan mo, Lord, thank you, God. Wala akong kamalay-malay dahil kay Jesus. Sa paningin ng Diyos, righteous ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, righteous ka. You're righteous. Kahit hindi niya kayang paniwalaan, sabihin mo, righteous ka. Sa sarili mo, sabihin mo, righteous ako. Yes, marami ka pa nagawang kasalanan, hindi ka perfect. You are righteous in the sight of God. Yung demonyo pipilitin lang ibalik sa'yo kung sino ka, yung tinatawag ka sa kasalanan mo. Tama? Ikaw si gantong marites, ikaw si ganitong ganyan, ikaw si ganyan-ganyan. He's calling you by your sin. But God is looking at you righteous because of the blood of Jesus. Amen? Question, are you receiving it? Dalawa na yun. Tanggapin mo yung abundant provision of grace and the gift of righteousness. Alam mo, every day, isama nyo sa prayer nyo yan, pag umaga, ipasalamat nyo sa Diyos. Panginoon, marami po salamat sa gift of righteousness na binigay mo. Hindi kami karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil sa Panginoong Jesus, sa kanyang dugo, ako itinuring mong righteous. Alam, ay nako. Sa susunod na preaching, i-share ko sa inyo kung bakit gaano ka-importante na righteous ka sa paningin ng Diyos. Kasi sa buong Bible, ang requirement dyan, righteous ka. Disqualified tayo dyan lagi kasi hindi naman tayo righteous eh. Sa Old Testament, nagaganda ng promise doon pero hindi natin makiklaim eh. Kasi bago dumating si Jesus, kailangan bago mo maklaim, perfect eh. Oh, hallelujah. Sa susunod. So now, listen. Believers, may kasama ba akong believers dito? May kasama ba akong believer? Believers! May believer din. Believers, mga naniniwala sa Panginoong Yesus, should stop now living with a slave mentality. Hey, we rebuke that! Ay, nako. Hindi, wala na akong future kasi masama akong tao. I deserve the life I'm living right now. I rebuke you in Jesus' name. Para mong minaliit yung ginawa ni Jesus. Grace is much more than the power of sin na naghari yung kamatayan. Stop living with a slave mentality. Ano yung slave mentality? Constantly condemned. Hindi ka na nga kinokondem ng katabi mo. Ikaw na lang, kinokondem mo na lang yung sarili mo. Ano pa? Slave mentality. Trying to earn God's love. Nagmamakaawa, Panginoon, mahalin mo ako. Huy, hindi ganun. Mahal ka ng Diyos. Makasalanan ka pa, mahal ka na ng Diyos. May verse yan. Yung kanina. Hindi mo pa kilala ang Diyos, mahal ka na ng Diyos. Nasa kalagitnaan ka pa ng pinakamadilim na parte ng buhay mo, minahal ka na ng Diyos. Kaya stop saying, Lord, mahalin mo ako, Panginoon, maawa ka sa akin. Maling mentality yan. Ang mentality ngayon, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, claim that God loves you. Claim that because you are the righteousness of God, you can claim yung mga promises ng God. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many ang mga promises ng God, they are all yes in Him. And in Him we can say Amen. Amen? Tandaan niyo yun. Kahit gaano raw karami. Thank you, Lord. Slave mentality, trapped in guilt. So stop that. Why? Because in Christ, we are accepted. Hallelujah. May verse po yan. We are accepted in the beloved. Hindi ka man tanggap ng ibang tao, tanggap na tanggap ka ng Diyos. Amen? Hindi ka man matanggap, minsan pamilya mo na, hindi ka pa matanggap eh. Minsan sa mga peer, hindi ka matanggap. Grupo sa school, hindi ka matanggap. Group project, solo ka.
Eh bakit? Tatlo ko eh. Mayroon akong soul, body. Si Lord nga, nag-group project eh. Mag-group project din ako. Bakit? Tanggapin niyo ako, okay lang. Tanggap ako ng Diyos. Hallelujah. May natututunan po tayo. And now. So yung number 1 natin, naghari yung kamatayan. So wala na yun. Kasi meron ng abundant provision of grace, merong gift of righteousness, and now number 4, you will reign in life. Hallelujah. You will reign. Ano may ibig sabihin ng rain? Umulan? Ikaw ay uulan sa buhay. You will reign in life. Maghahari ka sa buhay. Sino rito ang gusto maghari sa kanyang buhay? Ito yung ginawa ng God sa atin, kaya tayo ni-restore back. Tama? We are kings. Kings should reign. Amen ba? Matatawag mo bang king ang isang king pag hindi nagre-reign? Ano yun? King lang sa chess yung alam kong ganun eh. King na mahina, no? Sipin mo yun. Ultimo pawn, may 2 step na ganun. Yung king, tigi-isa lang. You will reign in life. Sabi sa Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ. Nakita natin to, we will reign in life through Jesus Christ. As long as Jesus is our King of Kings, the Lord of Lords, you will reign. Whew. Kaya ganda ng kanta natin kanina, King of Kings title dun. Thank you, Lord. Now, paano natin masasabi that we are reigning in life? Here na, ha? Yes, wala tayong physical na castle. Wala tayong talagang physical na whatever, ganyan. But when the Bible say you will reign in life, you will reign in life. Amen? So hindi po ito kahibangan ng mga pastor na sinasabi, kailangan nagre-reign ka sa buhay. No! Si God mismo nagsasabi niya that you will reign in life. Reign speaks of spiritual authority, victory, and dominion. Sa mga gusto mag-reign in life, makinig po kayong mabuti. Reign speaks spiritual authority. What do you mean by spiritual authority? Sino po rito talaga naniniwala na may spiritual realm? Sa multo nga, naniniwala ako eh. Sa banal na spirito, sa spiritual realm, hindi. May spiritual realm po talaga. And mostly na nangyayari sa buhay nating atake, problema, bago pa nag-manifest yan sa mga buhay natin, nauna nang nangyayari yan sa spiritual realm. Kasi yung kalaban natin nasa spiritual realm. Amen? Sabi sa Ephesians, we are not fighting against human flesh, but by the spiritual authorities, principalities, mga may ranggo raw sa spiritual realm. Ha? Nagigil ako bigla, parang gusto mag-warfare ng spirit ko tuloy. Kaya maraming Christian talunan. They're not aware of the spiritual realm. Lahat akala nila pag problema, natural lang yan. Natural lang yan. Natural lang yan. Hindi natural yan. Nung Wednesday, pinag-aralan po namin, sabi dito, si Jesus, si Moses, si Joseph, bago pa sila naganap yung purpose nila, sangkatutak ang nangyari sa kanila. Lahat sila pinagtangkaang patayin, bata pa lang. Bata pa lang. Pinagtatangkaan ng patayin, baby pa lang. Why? Because in the spiritual realm, ito yung shinare ko no Wednesday, in the spiritual realm, if God has a purpose in your life, in the spiritual realm, kitang-kita ng mga demonyo yan. And the enemy will try to attack you to prevent the purpose of God to happen in your life. Pero kung nasa kalooban ka ng Diyos, nandun ka sa kaharian ng Diyos, no weapon formed against you will prosper. Hallelujah. It will stand. Maaring ipahintulutan ng Diyos mangyari. Kasi nangyari, si Joseph pinahirapan, sinaktan, pinagtangkang patayin, naging alipin, tinapon sa kulungan.
Si Moses, bata pa lang, pinaanod sa ilog. Tama? Para lang maligtas. Si Jesus, bata pa lang, pinagpapatay na ng lahat ng mga bata doon. Mahanap lang si Jesus. Pero kung talaga may purpose ang Diyos sa buhay mo, sabi niya, may purpose will prevail. Hallelujah. Kaya, Lord, pag-pray mo lagi yan, Panginoon, nawa ang layunin mo mangyari sa buhay ko. So, spiritual authority, ibig sabihin yan, ito na, you're reigning in life. Sa spiritual realm, you have the authority. Amen. Yung mga gawa ng mga kalaban dyan, kaya mo nang i-rebuke yan. Hindi ka na yung basta-basta tinatamaan. Basahin niyo yung armor of God. Susuot mo raw yung helmet of salvation mo. Susuot mo yung breastplate of righteousness mo. Suot mo yung shield of faith mo. Suot mo yung belt of truth mo. Suot mo yung fitted with the readiness of the gospel of peace. Hallelujah. At higit sa lahat, dala-dala mo yung sword of the Spirit. Saan lahat ginagamit yun? The spiritual realm. Amen. The breastplate of righteousness. Ito yung gift of righteousness na tinanggap natin eh. Every time that the devil will throw to you some condemnation, kailangan dyan, puso kasi tinatamaan nun eh. Tama no? Puso tinatamaan ng condemnation eh. That's why you put on the breastplate of righteousness. I am righteous because of Jesus. Hallelujah. Helmet of salvation, suot mo raw yan. Para hindi ka basta-basta natetegi. Isipin mo yun, simpleng-simplang sa motor, kahit hindi malakas, patay. Kasi walang helmet. Tama, no? Kahit ganun lang, onti lang, patay ka talaga. Pero pag naka-helmet ka, buhay ka. No? Victory, you're reigning, and dominion. This does not mean a trouble-free life. Hindi ibig sabihin walang problema. Hindi nga ganun nga ni. Kasi nandito tayo, talagang may atake sa atin. Sabi ni Jesus, talagang mag-expect ka ng mga tribulation, trouble. Okay lang yon. But take heart, for I have overcome the world. Hindi siya trouble-free life, but a victorious life under Christ's rule. Hallelujah. Alam mo sa lahat ng laban mo sa buhay, magtatagumpay ka in Jesus' name. Amen? Wala kang haharapin na hindi ka magtatagumpay. Thank you, Lord. Ito dapat na yung mindset mo. Pwede bang ganitong mindset? Ito ang mindset ng Kristiyano talaga na kay Lord, na magtatagumpay ako. Sa mundo, ang mindset, pwede magtagumpay, pwede mag-hindi. No? Ganun eh. 50-50 lagi eh. Kay Lord, hindi. You will be victorious in life. In any field, kung ngasang field ka, you will be victorious in that field. You're reigning in that field. You're reigning in your life. Oh, hallelujah. At hindi lang yon. You reign over sin. Ito na ha. You're reigning, nagtatagumpay ka, naghahari ka, kaya mo maghari laban sa kasalanan. No, hindi na ako naniniwala, hindi na po katanggap-tanggap yung phrase na ako'y tao lang na nadadarang at natutukso rin. Hindi tayo ganun. Dati yon, nung wala ang Diyos. Amen? Now, dito na tayo, we are reigning in life. You have no power even over sin. So kung may nananaig na kasalanan sa'yo, hindi na yan kasalanan ng kasalanan. Kasalanan mo na yan. Kasi pinahintulutan mo na. Amen? Ibig sabihin, anything na hindi mo pahintulutan, hindi pwede mo nang pagtagumpayan. Okay ba yon? Ano pa? You will reign over the power of darkness. Ito na yung sinasabi ko. Sa mga gawa ng mga masamang espiritu. Kung hanggang ngayon natatakot pa kayo sa dilim, sino pa rin takot pa sa dilim? Practice niyo yung sarili niyo. I have the Holy Spirit of God. God lives in me. Darkness cannot penetrate light. Amen? May narinig ba kayong flash dark? Walang flash dark, no? Flashlight meron. You reign over the power of darkness. Dapat hindi na rin kayo nag-entertain ng mga anything na may concerning sa power, sa ano ng evil forces.
horror movies, anything that, baka naglalaro pa kayo ng Spirit of the Glass, tarot cards, whatever. Those are mediums. Dito to, real talk na lang. We believe in the spiritual realm, nasa atin ang Holy Spirit, nandito tayo sa kingdom of light. Meron talagang kingdom of darkness, whether you like it or not. Whether you believe it or not, meron po talaga. Nung hindi pa ako Christian, talaga nag-Spirit of the Glass kami. At totoo po yun. Talaga naman. Wag nyo na pong yun, we do not advocate those na. Amen? Binibigyan nyo pa sila ng chance sa buhay ninyo. Ang hihilig manood ng horror, tapos di makatulog sa gabi. No. Ako simula nung natutunan ko yun, nung Christian ako, dati mahilig ako sa horror talaga. Simula nun, I do not advocate anything that concerning about the devil. Even mga music na mga, alam mong may mga influence ng ano. Totoo po kasi yan. Lalo kung mahina-hina ka, wala kang ng Holy Spirit, ang dali mong pasukat naman. Kita mo yung nagpapatay yung batang nag-shooting? Influence yun ng evil spirit. Oh, hallelujah. Dahil sa napanood, influence, ipin mo, internet, ang grabe na. Dahil lang sa internet yun, so, napapanood, the evil spirit. So tingnan mo mabuti. We now have the power over darkness sa mga bahay ninyo. Dapat pag nandun kayo, tumalayas yung spirito, masama. Totoo. Pag i-layhans nyo yung mga parte ng mga bahay ninyo, mga sasakyan ninyo. Hallelujah. And you reign over poverty. Amen. Amen? You reign over poverty. You reign over depression. Yes, depression is real. But you should reign over that. Amen? Pwede? Pwede. You reign over every curse. Mga sumpa ng buhay. You reign over every sickness and disease in Jesus' name. In Jesus' name. And you reign over the devil and all his devices. And that's how you reign in life. Kompleto po yan. You'll become the head and not the tail. So right now, mga estudyante, ang focus nyo dapat, I will reign in life, I will succeed in my studies. Yung mga nag-work, ganun din, you will be, makikita yung glory ng Diyos sa mga trabaho ninyo. Yung mga nag-business, ganun din. You will draw more people sa business ninyo kasi andun yung kaharian ng Diyos. Amen? God is drawing people eh. Sabi, if Jesus is lifted up, I will draw all men unto me. Hallelujah. We are walking vacuum. Hallelujah. Last verse. Thank you, Lord. May natutunan po tayo? Thank you, God. Sabi sa Romans 8:37, last verse natin. No. Despite all these things, overwhelming victory is ours. Amen? Can you claim that? Overwhelming victory is ours. Hallelujah. Through Christ who loved us. Walang makakapigil niyan. Overwhelming victory, we claim that. So if there are area of your life right now na kailangan mo pang sakupin, may mga area pa, hindi pa tayo perfect, tama no? Wala pa naman siguro naka-perfect sa atin sa mga area ng buhay natin eh. Somehow, meron pa rin mga area na mga natin. Is either financial breakthrough, is either mental ganyan, is either ganon, relationships, whatever na kailangan pa nating i-overcome. Claim the victory in Jesus' name. Amen? Claim the victory. You declare the victory. You claim the victory. You live in the victory. Whew. Wala pa man din, maniwala ka na naandun na. You have it in Jesus' name. Thank you, Lord. In conclusion, ito na, conclusion. Makinig ka mabuti sa conclusion na to. Which kingdom are you living in? Okay, totoo. Sige, tanong mo sarili mo. In which kingdom are you living your life in? Kingdom of darkness or kingdom of God? Amen. Ikaw mismo magana sa sarili mo. Dalawa lang yan. Wala namang makakapigil sa'yo kung saan ka pipili. Kaso nga lang, pag nasa kingdom of darkness ka, talaga naman, ang nagahari dyan, kamatayan. Totoo naman, in this world, grabe yung mga tao. Di ba tayo nahabag? Si Jesus every time tumiting sa multitude, habag na habag. Kasi in this kingdom of darkness, lahat talaga kahirapan, kasakitan,
curse, kamatayan, lahat, poverty, depression, ang gugulo. No? Isipin mo yun. Magtitrip ka lang, mamamaril ka sa mga estudyante. Trip. Nakita na ba kayo ng mga tatay nang rape ng mga anak? Ano yun? May nakita pa tayo dati, pinaghampas sa concrete yung anak. Ano yun? Magagawa pa ba? Hindi nyo magagawa ng normal na tao yun? No. Those are all influence. Hindi, basta influence and drugs yun. Ay, dito na ako nakatingin. Maniwala kasi hindi. May spiritual realm talaga nangyayari. We need to win over that. And we now, na nasa kingdom of God, tayo mag-extend ng kaharian ng Diyos sa kanila. Amen? Thank you, Lord. So the Christian life is not merely escaping judgment. Ito yung sinasabi. Hindi tayo pa-escape patakas. It is entering a new kingdom where grace rules. Through Christ, we move from condemnation to righteousness. Hallelujah. From defeat to victory. Thank you, Lord. And from death to life. Hallelujah. To God be the glory po. God bless you all.